inyong title, that is general. Pag sinabing student, pwede niyong banggitin sa inyong study na siya ay limited sa high school students or elementary students or college students. No? So pwede yun, no? Sa inyong scope. Banggitin na sa scope na specifically high school students ang inyong target. So pwede yan. Yes, sir. Thank you. So I will close this one. Tulatin natin ang inyong modify na pala. Yes. Okay. So I have here a sample. So firstly, guys, no, you should be using a template. Template ng VMC. We have the border lines, the logo. Is it visible? The logo, may header siya. Okay? So itong pinakaunang part, pinakaunang ng inyong study ay yung title page. Sample, you write here the title of your study. So take note, guys, so that we have uniformity, the font size, the font style to be used ay Arial 12. Para uniform tayo, no? So walang gagamit ng Times New Roman, Calibre. So Arial tayo, no? As agreed upon sa mga research. Okay, so the title is Arial and the font size is 14. Sa ating gagamiting font size sa body nyo, lahat yan throughout your paper should be Arial 12. Okay? Pero sa title, ito lang ha, sa title, ang size ng font ay 14. Dito lang guys, dito lang. 14 ang size ng title niya. In all capital letter, all caps yan. In bold letters. Okay? Then you have the title, a research in education. So, as is, no? Ito yung inyong talagay dyan. Pero ano bang address natin? Hindi naman ito address natin, eh, no? Ano bang address niya? Ng villagers, The Soul Street ba yan? Yes po, sir. Street, tapos GSI's Village ba? Yes po. Komisado. Magic 8 Quezon City. Ayan, yan nakalagay sa harap. Pero ito, 12 ang size ng mga yan. 12 size Arial. Then you write at the bottom, in partial fulfillment of the requirements for the degree, Bachelor of Science in Hospitality Management or Tourism. So it depends on what is your degree na kinukuha. HMN or TM. By, you write here the names of all your members. So, tatlo lang naman kayo, di ba? So, ayan. Kakasunod lang yan. Okay, so, pag tatlo, so tatlo yan. Then at the bottom, you write the date. When are you going to defend and bookbind in yung paper? December 2023. So, we're expecting that on December tayo magde-defend. Second week ng December ang inyong defense. Okay, so bibigyan ko kayo ng copy. If you don't have a template yet ng BMC, bibigyan ko kayo ng template, empty. Walang template, so meron na siyang logo and the header na ibigay ko sa inyo. Okay? Then, next thing to be done, piliin nyo yung mga keywords ng inyong title. No? Example dito sa title na to, I pick out the keywords. We call those as construct. No? Construct or the keywords sa inyong title. Sa title na to, the keywords are fraud prevention, online processing, insurance claims, enhanced guidelines. No? Yung mga keywords. No? Important siya pagsulat ng introduction later on. Right? Now, example sa title nyo,
Example, title ng ipakita ko ulit itong title na para meron kayong idea. Title ng Group 3. Pakita natin yung title ng Group 3. So they are going to highlight those construct or keywords sa kanilang study. Okay? So Group 3. So ang construct or keywords, key phrases sa kanilang study, ito online gaming. Right? So i-highlight. Cognitive development. Okay, i-highlight siya. Ano pa? Students. I-highlight siya. Okay, so ganun ang gagawin nyo, na? O dito rin sa group number 2, example, the keywords are technology. Okay? Ito pa, teaching methods. Students. Ito yun ang mga keywords niyo. Okay, example sa group 1 naman, the keywords are the hybrid techniques. Okay, so ano yan? Learning outcomes. Okay, engagement. Yan, and schools. Yung mga keywords na, or we call them the construct na inyong mga study. So pag na-highlight nyo na siya, pwede mo nang sulatin ang inyong introduction. So we're now going to go to the sample of your intro. Hoping that you're still there. Diyan ba kayo? Yes po, sir. Okay, so present ko yung sample ng introduction. Kasi ito yung susulatin as your prelim exam. Okay. So you have written now the title page of your paper. Okay. And sulat yun na yung start ng inyong study. Okay. Chapter 1. Chapter 1, hindi sa all caps. Ang capital letters dito, yung letters sila. But the title of the study, the problem and its background should be all caps. So pareho sila naka-bold. In bold letters yung pareho. Right? The next one, you will now write. Oh, by the way pala guys, no? Don't write this one. Ibig sabihin nito, ito mga notes, siningit ko lang I inserted some notes for your guidance. Hindi to kasama sa writings hindi kasama. Mga naka-italic siya, hindi sa kasama. Ito rin hindi kasama. Parang guide nyo lang to, no? Mga notes na nilagay ko dyan. Sabihin, after this one, and by the way, lahat ng body ay double space, Arial, and ang font size. Naka-record ba ako? Naka-record tayo para you can go back sa ating recordings if you miss something. Okay, so after the problem and its background, double space, then you write the word introduction. So once again, that is in bold letters but not capitalized. As is, no? As is. So I will give the sample neto. I will give later the sample. I-upload ko sa ating team, no? Itong sample ng intro, the list of the titles and the templates. Yun aking ilalagay mamaya. Introduction, so letter I is capitalized. Ang all caps ay ito lang. Kasi may nagkakamali, no? Ito ginagawa nilang title case pero all caps dapat yan. May sample lang ako, minsan nagkakamali pa yung iba. Alright, now, so ano yung ilalagay sa inyong introduction? Yung kaninang hinighlight nyo, talk about fraud prevention
you talk about online processing, you talk about insurance claims, you talk about guidelines. Itong apat na construct na yan, or keywords, key phrases, ito yung mga gagawa nyo ng kwento, gagawa nyo ng write-ups sa inyong introduction. Alright? Saan kayo kukuha ng write-ups? O pwede yung sariling words, di ba? You can write, kaya lang, sometimes you can write without a guide, without getting something from the internet, getting something from social media, getting something from online articles, di ba? Yun ang ginagawa natin eh. So in short, we are copy-pasting, di ba? We have the tendency to copy-paste from online sources, then paste it down dito sa inyong introduction. Okay? So okay lang naman yun. Ginagawa ko rin naman yun, di ba? As long as you should know, or you should be paraphrasing, or so you don't copy-paste the word for word, no, from online source na ilagay nyo dito. So bawal yan, no? You know that is not allowed. Anong tawag natin dyan? Pag nangopya. Copyrighted. Okay, that's plagiarism. So you have just committed a crime of plagiarism. So gagawin nyo, yung may copy-paste and you write the idea lang kinukuha natin online. And you will write here in your own words sa inyong paper yung idea. That is paraphrasing. Right? You rephrase, no, yung kinuha mo sa internet, sa online articles, journals, e-books, magazines, newspapers, webinars. Okay? You may copy-paste, but you write those in your own words para hindi ka ma-plagiarize. Right? Now, you will see lots of materials, literature online. Meron siyang global. May mga articles foreign authors, may mga e-books ng foreign authors. May mga books din na local authors. So, Filipino authors, no? Pwede mo siyang gamitin. And foreign authors, you can also use those, no, sa inyong article dito. Yan lang, hatiin nyo. Kasi meron tayong tinatawag na global, local. Okay, ibig sabihin, macro, micro. So broad in scope, ang write-ups, broad in scopes down to you narrow it down to the local literature. So malawak, so palkidin siya ng palkidin hanggang we go to the local perspective, Philippine setting. So pag may nakita example, you are talking about cognitive development among students. Meron isang global, na you will see global literature, global online articles. Tingin mo napakagandang ilagay sa iyong study. O pwede naman, di ba? Foreign author yon. So yun ang unang ilalagay. For example, sa inyong introduction, ang intro, mga 4 to 5 pages lang naman yan. 4 to 5 pages. Okay? So let's say, the first 3 pages ay global, macro, literature. Sabihin, authors come from different parts of the world except the Philippines. 1 to 3 pages 1 to 3. Then pages 4 to 5, pwede na sang local. Yung Philippine setting, local authors, Filipino authors, ay lalagay mo dyan, mga write-ups nila. So pwede ilagay dyan. Right? So, example, pag tingnan ko dito kung meron dito. Lockdown ako sa tele. Anyway. Okay. For example, itong title na to, 'di ba? If you can recall ang ating mga keywords dito, fraud prevention, online processing, insurance claims, no? 'Yun ang hanapan niyo ng idea online or books or libro, no? Kahit isang literature pwede mo siyang pagkunan. Tapos, sabi ko natin kanina, macro to micro, global perspective, Asian perspective, and Philippine setting. Ganun yung kanyang hierarchy. Right? Example, first 3 pages. Di ba ang intro, 4 to 5 pages. Yung first 3 pages, pages 1 to 3, ito ilalagay mo.
global perspective. First few paragraphs, first few pages, puro siya global. Talking about fraud prevention, yung mga keywords nyo, talking about online, talking about customer service, talking about insurance, no? Depende sa sinulat yung mga keywords. Yan. First few pages or first para ibig sabihin, mauna palagi yung mga global. Then we narrow it down to the local perspective. Okay? O, yung pages 4 and 5. Ito na yung local, no? May nakita kang magandang local literature talking about cognitive development in Metro Manila. So, dyan mo siya ilalagay. Okay? So, lahat ng mga mo, ganun pagkakahati, no? Global muna. Lahat ng keywords mo, global. Then, yung sunod, lahat ng keywords mo, local naman. Last few pages or last few paragraphs, no? Ang ating hatian. So, that is what we call the the macro to micro level of our writings. No? So, 4 to 5 pages ang iyong intro. So, kayang-kaya yan, no? Kayang-kayang sulatin yan. 4-page introduction, okay na. No? Marami ka ng sources eh. Baka kulang pa yung 5 pages for the intro kasi dami nakuhang mga materials. Now, important, pag ikaw ay kumuha online ng mga literature, don't forget yung citation, you cite yung author ng articles na yon. Pag sinabing citation, you cite or you mention yung pangalan ng author at the end of your paragraph. Example, si Astorcar na author. Surname. Then you write the year 2015. It means the year publication 2015. That is citation. Right? So, ibig sabihin ng citation, although you copied from online sources and you write that in your own word, kailangan mo pa rin i-cite yung nagsulat ng idea na yon. Sir, paano kung hindi ko na may eksaktong kinopy lahat? Nag-paraphrase ako. Meron ko pa rin citation gagawin. Kasi ang rule, kahit ikaw ay hindi kinopy lahat but you copied an idea, you should cite yung author na gumamit nun. Okay? So once again, ito mga to, hindi sa kasama sa writing note nyo lang yan. Sir, lahat ba na nabasa namin ay pwede namin ilagay sa aming introduction o hindi? Meron tayong 5-year residency na sinusunod. Ibig sabihin, yung mga literature lang na 5-year and up. Kasi pag masyadong matagal like at 2005, 2010, masyado na siyang matagal, hindi na siya masyadong relevant sa inyong paper or research. No? So meron tayong 5-year residency. Ibig sabihin, today is 2023. Sa inyong mga literature na kukunin ay 2018, 19, 20, 21, 22. Beyond that, below 2018, hindi na siya masyadong relevant. So parang na siya, hindi na siya outdated naman ganung mga writings. Na. So, nilagay natin dito yung mga year ng inyong publication para malaman natin kung talagang relevant pa yung mga kwento. No? So pag ang author ay mag-isa lang, yung surname ng author, ilagay nyo dyan. Astorcar 2015. Okay? So ibig sabihin, lahat ng mga to, lahat ng nakalagay dito sa intro na to, ito ay tungkol lahat doon sa mga keywords na binanggit natin kanina. Kaya hina-highlight natin. Okay? So another example, si Deco 2020. Sabihin, itong idea na to, itong paragraph na yan, no, ay nanggaling sa idea si Deco. Kaya sinasite natin siya. Right? O, si Bato 2017. Sabihin, idea niya to. That is citation. No? We cite the author para hindi ka ma-plagiarize. Hindi natin, pag wala kasing citation ganito, pag wala yan, sabihin, itong idea na yan ay sarili mong idea. O, no problem pag sarili mong idea, no? Pero pag yan ay kinuha mo somewhere
i-cite mo yung author. So that is citation. So pag ang author ay mag-isa lang, so ganun ang ating format. Pero pag yung author, ayan, no, isa lang siya, di ba? Pero pag ang author natin ay marami, sir, paano pag yung author ay hindi lang si Bato? So, pag hindi lang si Bato, example, mayroong dalawa silang author, dalawang author. So, Bato and Robledo. 2017. Okay? Kasi may mga writings na ang author ay dalawa. So, ganun na. Sir, paano pag author ay tatlo? Pag apat? Pag lima? Okay? So, pag ang author ay tatlo and 3 authors and above, so, Bato et al. Ang inyong gagamitin. So, Bato et al. 2017. Kasi marami siyang author, no? So, ayan, si Bato, 2017. Okay, you have been reading naman yung et al, di ba? Anong gamit ng et al? Ibig sabihin, maraming mga authors na gumamit or nagsulat. Okay, so moving on, more sample. Tingnan pa natin ang sample dito, si Deco 2020. So take note, guys, ang period is after the parenthesis. Okay, so pag magpiperiod dito, hindi ganun, no? Baliktad. So, dapat yan ang period. Tapos, ang period dyan. Surname lang, surname lang. Kasi may nakita akong research nakaraan na yung buong pangalan ng author nilagay dito. So, surnames lang. Hindi first name, hindi yung buong, hindi yung full name. Yung apelyido lang, no? Yung author na nagsulat. So, moving on. Ayan na, si Markovskaya, 2020. Sabihin, sulat niya yan, sulat. Pero, ni-rephrase using in own words of the researcher. Pero, dapat pa rin mag-citation. Okay, now, pag yung author ay nasa loob ng ditong author nasa loob ng paragraph. Paragraph pa. Pag yung citation ay sa end ng paragraph, ganun ang ginagawa, no? Yung pangalan tapos yung year ay nasa loob ng parenthesis lang. Pero pag yung author ay nasa labas, teka, ako na dito. Sample. Okay, o ganito lang. In the study, pero pag yung citation niya ay nasa gitna, nasa loob ng paragraph, dito ang citation. Study of Bato, 2017. Ayan. So, nakita yung pagkakaiba? Pag yung citation ay nasa loob ng paragraph, ganito ang kanyang format. Bato, tapos yung year ay nasa parenthesis. No? Yung year lang nasa loob ng parenthesis. Pag nasa loob ang citation. Pero pag nasa end ng paragraph ang citation, ganito. Lahat sila ay nasa loob ng parenthesis. Pero pag yung citation ay sa gitna ng paragraph o nasa loob ng paragraph, the in-text citation, ang format, ganito. Ito, 2017. Okay? Pag sa insa ng paragraph, ang citation ay ganito. Carry 2020. Ayan, kita yung pinagkaiba ha, ng dalawang formats ng citation.
that is the intro. 45 pages ang introduction. The next part to be written is the BOS. BOS means the background of the study. Background of the study. Tapos pag sinabi ng BOS, understood that is the background of the study. So ang BOS ay mas maikli siya kesa sa iyong introduction. Okay? Kasi ang background of the study, pwedeng 1 to 2 pages lang yan eh. 1 to 2 pages ang background of the study. Okay? So once again, itong mga notes na to hindi sa kasama sa sulat ha. Nilagay ko lang as your guide paano pagsulat. So right after the intro, you will now write the background of the study. Ang background of study ay parehong all caps. In bold letters, not all caps. Okay, so ganyan ang kanyang format. Okay? Yung mga kulay siningit ko lang ha. Actually, ganito ang format ng background of the study, no? Siningit ko lang yung mga notes para meron kayong guide na. So, mas detalyado, mas local ang perspective ng background of the study. Pag sinabing intro kanina, di ba, naka-global siya. Pero ang background of the study, automatic local perspective ang background of the study. So you may write 3 paragraphs for the background of the study. Ang unang paragraph, you talk about the history or background of your study. Example, study mo is cognitive development, autism, tapos hearing impairment among students. No? You write the history or background ng iyong study or area of research. So, nakalagay sa inyong first paragraph. When you write the second paragraph, ang second paragraph ang laman ay yung issues and problems, challenges, significance, important developments sa iyong research paper. Yan ang nakalagay sa second paragraph. Then the third paragraph, you write in your third paragraph yung goals of the study, yung objectives, yung purpose, yung outcomes, rationale, no? Of study result. Yan ang nakalagay sa iyong third paragraph. So, 3 paragraph ang background mo. So, more or less, you will consume 1 to 2 pages of your paper. No? So, yun ang mas maikli na. Huwag magkamali, iba kasi ang ginagawa mas mahaba yung background kesa intro. So, ideally, mas mahaba dapat yung intro kesa background of study. Okay. Now, sir, ang technique sa research, basa ka lang ng basa. Okay? Pag nagbabasa, meron kang makita mga problems or research ang unang mong ginagawa ng bakit may research kasi meron kang problems na gustong ma-solve. Sa kakabasa mo, meron kang mga problems na gustong ma-solve. Sir, ilan po bang babasahin? The literature. Pag sinabi literature, books, e-books, magazines, webinars, online articles, yan, no? Mga journals. Right? Pag ikaw ay undergrad student, sabi ko, pwede na mga 20 literature. Sige, basa ka, mga 20 minimum ng literature ang basahin. Pag ikaw ay undergraduate, no? Edu, business, yan. Pag ikaw naman nagmamasteral na, like MBA or MA, no? Sa inyo. So, mga 50 na literature ang pinapabasa ko. Kasi ito lahat, nahawakan ko na ito, no? Sa BMC, tuturo ako ng BSBA sa AMA, nagtuturo ako ng MBA. Sa Ateneo, i-handle DBA. No? So, mga DBA students ko, pag doctoral, mga 100 minimum. Ang pinapabasa ko sa kanila, no? Bago mabuo yung kanilang research. Example, sa aking study, sa aking doctoral study, yung first doctoral ko, I read 127 articles, online articles, e-books, books para mabuo yung title, introduction, literature review ng aking
paper. Ayan. So, ganun kadami na yung gagawin. Alright. So, basically, guys, you're going to write the introduction and BOS of your study following the guidelines I set up. Then, ito yung pinaka-prelim nyo, activity number 3. So, I'm going to share this one. Sorry kasi dalawa aking screen. So, I'm looking up at the television screen. Sharing. Go. Alright. Activity number 3. This will serve as, is it visible in your end? This will serve as your prelim exam. Compose the following introductory part of the chapter 1. No? Chapter 1 yung susulatin, the first part, the introduction. Of course, you're going to write the title page, yung binanggit natin kanina. No? Ilan ang font size ng title? Yan ako nga. Ilan ang font size ng title nyo? 14, sir. 14 po. Ayun, 14. 14, the rest are 12. 12 The rest of po. the body is 12. Arial, para same tayo, Arial. Ang intro ay mga 4 to 5 pages. So, maraming pagkukunan, 4 to 5 pages ng background, 1 to 2 pages. Okay? So, yung leader yung leader lang mag-post sa kanyang MS Team. Meet personal deadline September 21. Now, ito important. Pag kayo maghahanap ng mga articles online, baka makalimutan kasi ito na don't forget to get this data info from your online sources. Okay? Kunin yung website. Kunin yung title ng article ng website. Title ng online article na binasa nyo. Kunin yung author or author. So, mas ideally, no, pag naghanap ng online sources, ang kunin nyo ay yung may author na article. Huwag Wikipedia. Hindi masyadong credible, no? Kunin yung access date, kailan nyo sa dinownload. Example, September 16, no? Nag-download ka. So, access date is September 16. Ang publication date dapat ay 2018, di ba? 5-year residency, 2018 hanggang 2023. Yan. Ito yung title natin. Okay, para mapabilis, gumamit ka ng Google Scholar. Ang Google Scholar, that is the database of all researches, no? Database ng research na pwede mong pagkunan para meron kang makuhang idea or article or panglagay sa iyong introduction. Type mo yung Google Scholar, tapos i-type mo yung keywords mo. Maglalabasan mga title ng mga research na connected sa education o sa title mo, no? That is the Google Scholar. And of course, pag ikaw ay nag-refer sa journal, kunin din yung pangalan ng journal. Kunin yung author ng journals. Yung authors na, huwag kalimutan yung mga authors. Author ng books, author ng e-books. Pag kuha sa magazine, okay? Meron ding author yung magazine and newspaper. Tapos pag journal, if it is possible, kunin mo yung kanyang DOI. DOI means the direct object identifier. That is para sang serial number nung reference number ng journal na pinagkunan. Okay? Now, sa rephrasing, walang problema kasi you may use Grammarly, di ba? Are you using Grammarly sa rephrasing? Are you using Killbot? Sino gumagamit ng Killbot sa inyo? Sir, ako, sir. Ayan, paturo kayo paano gumamit ng Killbot, di ba? Yun ang gamitin sa rephrasing, di ba? So mabilis siyang gamitin. Okay? Kahit hindi sa premium account, merong magagamit niya sa. Pero pag gusto magpa-premium account naman, pwede, di ba? Para premium Grammarly, premium
account ng Philbot. So, pwede naman siyang gamitin para mabilis ang rephrasing nyo. Okay? So, sino pang marunong gumamit ng Philbot or gumagamit ng Philbot para magpaturo naman sa kanila? Now, for the benefit of those who are not yet familiar with Philbot, meron ako ditong aking Philbot. So this one. Okay, I will share this one. Okay, kita niyo na aking ang platform ng Philbot, kita niyo na? Yes, sir. Example ito. Kuha ka sa internet ng mga writings. Diba? Then copy paste mo dun sa So I have just copy pasted an online article. Ito yung platform niya, di ba? I-paste pa lang dito yung mga nakuha mo sa internet. Ayan. So, I copy-pasted something from the internet. Tapos, pinaste ko dito sa kaliwa. Okay. Then, pag na-paste mo na dyan, so, para-praise mo lang. Yan, no? Then sa kanan, para-praise Okay, so meron ka ng intro. Okay, so for those who are not familiar with this one, so nasa kaliwa mo, yan ang original downloaded from online source. Din nasa kanan, that is the finished product, that is the paraphrased version ng writings, no? So ito, yan, paraphrase na siya. So hindi ka na, di ba? You have paraphrase in your own word. Pero dapat kahit ito ay gagamitin mo, kahit na-rephrase na yan, mag-citation ka pa rin. Okay? Kahit hindi yan forward na kinapi mo, citation pa rin, no? Yung pangalan ng author na pinagkunan mo. Ayan, so from 203 words, naging 138 na lang siya. So ito yung gagamitin mo sa sa yung introduction. Okay? So pwede magsulat ang sarili mong introduction di ba? But you can also use the online sources as guide. Ibahin mo lang 'yan. Ayan, 'yan ang pin copy. So meron ka na introduction. Ayan. Free itong Philbot, kaya lang pag free version kasi yung words dito sa ilalim ay limited. 150 words lang ang pwede mong isulat dyan. Pero pag naka-premium ka, maraming sulat pwedeng ilagay na words dyan. Isang 2 pages pwedeng sabay-sabay na kung ikaw ay
rephrasing. Okay, so let's use Grammarly. Alright, so ano po ba? Okay, introduction pa lang tayo. Take note guys, itong subject na to ay actually kulang pa talaga yung ating mga oras dito. So, ang ating deadline dito is very tight. Sometimes if you have submitted something, right away, meron kang kasunod na activity, no? Ganun ka-tight yung ating deadline kasi if for your info, hindi lang abutin ng isang SEM ang research, no? Isa abutin pa tayo ng January, hindi pa kayo tapos mag-bookbind mga paper nyo kasi matagal sulatin ng research, kulang yung natin, yung araw. Meron tayong asynchronous. Okay, tapos 1.5 hours na tayo, so kulang talaga. Kaya mga deadline natin, you will notice very tight yan, mabilisan hanggang pag face-to-face tayo. At least pag face-to-face tayo, 3 oras tayo nun, di ba? Pero pag ngayon, kulang talaga yung oras natin. So right away, after an activity, naglalagay kagad ako ng activity natin para matapos natin so that we are behind time eh. Wala yung time talaga natin. Okay, so question. Tatanong sila pag nagsusulat na eh. Kaya tanong. Ngayon, baka meron kayong obvious questions, no? Na ibang tanong kasi ay itatanong nyo yan habang kayo nagsusulat. Pero baka meron kayong mga obvious question na pwede lang itanong. So, saan ito mga Okay, so walang question? Okay, pag walang question, so I'm now going to exit and post sa ating group chat team. Baka makalimutan ko, no? Somebody please remind me if just in case I forgot to post yung mga materials na nakakalimutan ko minsan. Alright, so if you don't have questions, you may take your exit now. Thank you po. Okay, everyone. Thank you, sir. Bye po. Thank you, sir. Maraming salamat po, sir. Bye-bye po. Bye po. Thank you po. And to subscribe naman ako guys sa aking munting channel, Doc Oliver the Great TV, at yung aking isa pang channel, Doc Negosyo. Thank you!